March 18, 2025, isang halatang balisang babae ang pumasok sa isang presinto sa Meerut, India. Namumugto ang kanyang mga mata, tila pa may matinding hinanakit, pero ang kanyang boses puno ng galit. Kasunod niya ang isang mas batang babae, nanginginig, umiiyak at ayaw makatingin kanino man. Lumapit ang matandang babae sa front desk, pinagdiinan ang mga palit sa mesa, at matapang na sinabi ang mga salitang nagpatahimik sa buong istasyon. Pinatay ng anak ko ang kanyang asawa. Ang kanyang anak na yon ay si Muskan Rastogi, isang pangalang magiging laman ng balita sa buong bansa. Ang inakala ng marami na isang simpleng alitan sa mag-asawa ay nauwi sa isa sa mga pinakamalupit at pinakakakaibang kaso ng krimen sa kasaysayan ng India. Isang gulo ng pagtataksil, kasinungalingan at isang nakakakilabot na bangkay na natagpo ang nakasemento sa loob ng drum. Ito ang kwento ng kaso ni Muskan Rastogi. "27 years old pa lamang si Muskan nang lumabas ang kanyang lihim. Ang kanyang asawang si Saurabh Rajput ay nai-report na nawawala noong March 4th. Ngayon, kasama ang ina, tahimik niyang inamin sa mga pulis na may kinalaman siya sa pagkawala nito. Pero hindi lang siya ang sangkot. May isa pang pangalan ang lumutang, Sahil Shukla, ang kapit ni Muskan. Tinapos ng mga pulis ang katahimikan sa pamamagitan ng tanong na pinakamahalaga, nasaan ang katawan? Hindi madaldal si Muskan. Imbis na sumakot, niyaya niya silang pumunta sa bahay nila, ang bahay na dating kanilang tahanan ni Saurabh. Pagkapasok ng bahay, tila normal lang lahat. Walang dugo, walang kalat, walang kakaibang amoy. Pero ipinakita ni Muskan ang isang malaking asul na drum na nakaselyo sa simento. Tahimik siyang itinuro ito. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Agad na tinawag ang mga backup. Sa loob ng ilang oras, sinubukan ng mga otoridad na buksan ang drum gamit ang drill, lagari at maso. Pero ayaw bumigay. Sa huli, isinakay nila ang buong drum papuntang forensic lab. Doon ang gamit ang isang marble cutting machine, hinati nila ang drum. Sa loob nito, isang bangungot ang bumungad, ang mga labi ni Saurabh Rajput. Halos lubog na sa pagkakaagnas ang katawan. Sobrang sira na ito para sa kumpletong autopsy. Hindi na matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay nito. Kulang ang ebidensya, kaya sa salaysan na lang umasa ang mga investigador. At nang ikwento ni Muskan at Sahil ang kanilang ginawa, isang alon ng kilabot ang bumalot sa buong India. Para maintindihan kung paano nauwi sa ganito ang lahat, balikan natin ang pinagmulan ng trahedya. Si Saurabh Rajput ay dating isang iginagalang na opisyal sa Merchant Navy. Matatag, masipag at tapat. Nang makilala at ma-inlove siya kay Muskan, pinili niya itong pagkasalan noong 2016 kahit patutol ang kanyang pamilya. Pag-ibig ang pinili niya kaysa dugo. Pinutol niya ang koneksyon sa sariling mga magulang. Sinubukan niyang ayusin ang relasyon kalaunan, pero mas lumala pa ito nang bitawan niya ang Navy career at manirahang tahimik kasama si Muskan. Sa kabilang banda, buong-buo ang pagtanggap ng pamilya ni Muskan sa kanya. Tinuring siyang tunay na anak ng kanyang biyanang babae na si Kavita. Sa labas, mukha silang perpektong pamilya. Noong 2019, nagkaroon sila ng anak na babae, isang masayang tahanan. Pero sa likod ng mga pader, may tinatagong dilim. Noong taon din na yon, muling nagtagpo sina Muskan at Sahil Shukla, isang dating kaklase. At noon pa may palihim niyang hinahangaan. Nag-umpisa sa group chat, napunta sa landian, hanggang sa nagkikita na sila ng lihim. Ayon sa investigasyon, nagkaroon pa sila ng ceremony parang kasal. Kahit legal na asawa pa ni Muskan si Saurabh. Gamit na lang Snapchat at iba pang apps na nawawala agad ang mensahe para walang ebidensya. Pero walang lihim ang nananatili magpakailanman. Isang araw napansin ng tenant na may lalaking palabas-pasok sa bahay habang wala si Saurabh. Dahil sa pag-aalala, sumilip siya at nakita niya si Muskan kasama si Sahil. Agad niya itong isinumbong kay Saurabh. Kinompronta naman ni Saurabh si Muskan. Kaya lang itinanggi niya ang lahat. Pero sa puso ni Saurabh alam niya ang totoo. Gusto na sana niyang lumayo. Pero pagtingin niya sa mukha ng kanilang anak, pinili niyang manatili. Noong 2013, gumawa si Saurabh ng desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay. Lumipad siya papuntang London, dala ang pag-asang mabigyan
ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya kahit naroon siya sa malayo. Doon nagtatrabaho siya sa isang panaderya, madalas sa mahahabang shift, at kahit pagod, nakakapagpadala siya ng halos $1,100 kada buwan, mahigit 60,000 pesos para sa asawa at anak niya sa India. Pero ang pera na yon na para sana sa kanilang kinabukasan ay hindi ginamit sa tama. Nag-iba ang mundo ni Muskan sa ilalim ng impluwensya ni Sahil Shukla. Lumala ang kanyang pamumuhay, nagsusugal na siya, lumalabas sa mga wild parties at gumagamit ng bawal na gamot. Imbis na itabi para sa pamilya, sinunog ni Muskan at Sahil ang perang pinaghirapan ni Saurabh. Bumibili ng damo, nagpa-party at namuhay ng lampas sa kanilang kakayahan. Tuwing may padala si Saurabh, agad itong sinasabi ni Muskan kay Sahil. Si Sahil naman walang matinong trabaho. Ayon sa mga kapitbahay, nabubuhay lang daw siya sa illegal na sukal, lalo na sa IPL cricket betting. Kapag nananalo, ginagamit niya ang pera sa mga bakasyon, sa Rishikesh at Dehradun o sa mga magkarbong date nila ni Muskan. Pero bihira siyang manalo. Kadalasan natatalo siya at sa bawat talo, kasamang nauubos ang perang ipinapadala ni Saurabh. Isang klik sa sukal, isang bote ng alak, isang dosis ng bawal na gamot. Dumami ang utang, dumami ang takot. Dahil alam nilang hindi habang buhay, mananatiling bulag si Saurabh. Makikita niya rin ang pagbabago sa kilos ni Muskan, ang biglaang gastos, ang pagbabago sa ugali, ang mamahaling pamumuhay na wala sa lugar. At kapag nalaman niya ang buong katotohanan na ang kanyang asawa may kalakuyo, lulong sa bawal na kamot at ginagamit ang kanyang pera para punduhan ang lihim na relasyon, siguradong sasabog ang lahat. Kaya't nagdesisyon si Muskan, isang napakalagim na desisyon, tanggalin ang nag-iisang taong pwedeng maglantad ng lahat. Sa interogasyon, inamin ni Muskan at Sahil na ang plano ay matagal na palang inihanda. Noong November 2024, pumunta si Muskan sa isang tindahan, bumili ng 2 kutsilyong nagkakahalaga ng 800 rupees. Nag-insayo siya, gamit ang karton, paulit-ulit niyang sinubukang perpektuhin ang pagsaksak. Pero may duda pa rin siya, paano kung kulang? Paano kung lumaban si Saurabh? Paano kung mabuhay ito at magsumbong? Kaya bumili rin siya ng reserbang armas, isang razor blade, malamang ay box cutter. Dumating ang February 24, 2025. Walang kaalam-alam si Saurabh sa nakaabang na kapalaran. Masaya siyang umuwi galing London para sorpresahin ang asawa sa kaarawan nito. May dala siyang 1 crore rupees, mahigit 6 million pesos na ipamimigay sana sa mga kamag-anak. Tinanggap ni Muskan ang kanyang parte, pero may mas madilim na plano siyang isinasakatuparan. March 3, 2025, ilang oras bago ang krimen. Pinatulog muna ni Muskan ang kanilang anak, kinantahan, hinalikan sa noo, at saka lumipat sa kabilang kwarto para maghanda, para tumapos ng tao. 11:49 ng gabi, nasa labas si Saurabh kasama ang kaibigan. Pagbalik niya, inabutan siya ng kanyang asawa ng paborito niyang ulam, lauki kay sabzi. Sabi ni Muskan ang nanay raw ni Saurabh ang nagluto, pero nilagyan na pala ito ng gamot, ng matinding pampatulog. Mga gamot na antidepressant, mga tabletang siya mismong regular na iniinom ni Saurabh. At tulad ng inaasahan, hindi na siya gumising. Nang tuluyan ng mawalan ng malay si Saurabh, tinawagan ni Muskan si Sahil at ilang minuto lang dumating na ito. Sabay nilang sinaksak si Saurabh 3 beses sa dibdib. Gamit ang malaking kutsilyo na binili ni Muskan, buwan na ang nakalipas. Agad na kumalat ang pulang likido sa sahig. Pero hindi siya sumikaw, hindi siya lumapan, umepekto ang gamot. Kaya lang hindi pa kontento si Muskan. Kinuha niya ang razor, lumapit sa mukha ng asawa at winakasan lahat. Sa pamamagitan ng hiwa sa leeg, wala na si Saurabh. Pagkatapos ang ngumiti at nagkatinginan sina Muskan at Sahil. Para sa kanila tapos na ang problema. Pero may isa pa pala silang problema. Saan itatago ang katawan? Hindi pwedeng ibaon dahil baka may makakita. Kaya't inikot nila ang buong bahay. At doon nila nakita ang sagot. Isang malaking plastic water bottle na may takip at pwedeng isemento. Sinubukan nilang ipasok ang katawan ni Saurabh sa drum pero hindi kasya. Kaya ginawa nila ang pinakakakilakilabot na hakbang na may isip. Pinira-piraso nila ang katawan, hinati sa 15 piraso. Isa-isang pinutol ang mga braso, hita at katawan. Pagkatapos, iniwan lang nila ito sa banyo, nakakalat,
buong magdamag. Pagsapit ng umaga, bumili sila ng 50 kilos na semento. Pinuno nila ang drum. Bawat piraso ng katawan tinakpan ng semento, layer by layer, at nang mapuno isinara nila. Naglinis si Muskan ng sarili. Tiningnan ng kanilang anak, isang batang inosente, na tumingala at nagtanong kung nasaan ang kanyang ama. Napilitang ngumiti si Muskan, saka sinabing pupunta na lang sila sa kanyang lola. Para mas lalong maitago ang katotohanan, nagkunwari si Muskan. Sinabihan ng mga kapitbahay na pupunta sila ni Saurabh sa Himachal Pradesh para sa second honeymoon. Saka sinara ang pinto. Iniwan ang katawan ng asawa na nakalubog sa semento sa mismong bahay na itinayo nila. Pero hindi nagluksa si Muskan. Kinuha niya ang cellphone ni Saurabh, nag-reply sa mga text at nagpanggap na siya si Saurabh. Kinausap ang pamilya nito. Ang kapatid at ang nanay sinabing okay lang siya sa mga chats. Habang si Saurabh nakabartuli na sa tram, pinaghihiwa, nilubog at sinemento. Sunod, nag-book sina Muskan at Sahil ng 12 araw na luxury trip sa Shimla, Manali at Kasol, mga lugar na parang paraiso. Nagbayad sila ng 54,000 rupees sa isang local agency. Ang driver si Ajab Singh na walang kaalam-alam. Wala silang dalang takot, walang konsensya, para silang bagong kasal. Nagstay sa mamahaling hotel, nag-celebrate sa Holi, sumayaw sa mga bar at nag-selfie habang nakangiti. Sa isang audio recording, maririnig si Muskan na kumukumpirma sa staff ng hotel na nagpapadala ng birthday cake sa kanilang kwarto. Wala ni isang pahiwatig, nakakapatay lang nila ng tao. Habang nagsasaya sila, nagnanaknak ang katawan ni Saurabh sa tram. Pero habang naglalaro silang mag-asawa sa Peking honeymoon, nagsisimula ng makaramdam ang totoong mundo. Walang reply si Saurabh. Hindi rin ito sumasagot sa mga tawag. May mga updates sa Facebook, pero wala siyang mga pictures. March 17, halos 2 linggo nang walang sagot, kaya nag-file na ng missing person report ang kanyang kapatid. At sa araw din na yon, bumalik sina Muskan at Sahil sa Meerut. Pagbukas nila ng bahay, bumalik ang bigat. Naandun pa rin ang tram. Tahimik, mabigat, may amoy. Paano kung may naamoy na? Paano kung pumalya ang semento? Paano kung may magduda? Kinabahan si Muskan. Nagsimulang magtanong sa mga kaibigan kung saan pwedeng itapon ang mga lumang gamit sa altar, pero walang nakasagot. March 18, tumawag sila ng mga kargador. Magpapatulong lang umano sa pagbuhat ng drum. Dumating ang mga manggagawa, binuhat ang drum pero sobrang bigat. Nang pilit binuksan ng takip, bumukas ito. Semento ang nasa loob at may amoy na masangsang. Hindi na nagtanong ang mga trabahador. Umalis na sila kaagad, hindi na nagpapayad. Pero sa hapon din na yon, tumawag ang isa sa kanila sa istasyon ng pulisya. Ibinunyag ang nakita nila at ang kanilang hinala na maaaring may krimen. Nang makita niyang umalis sa mga trabahador nang walang pasabi, alam ni Muskan na may mali na. Tumakbo siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sa daan, nagsimula siyang magplano ng paninisi. Naisipan niyang isisi sa kanyang bayaw ang kapatid ni Saurabh. Umaasang baka sakaling makatakas pa siya. Pero pagdating niya sa lumang bahay, bumagsak ang lahat ng kasinungalingan. Sa harap ng kanyang ina, napahagulhol si Muskan. Sinabi niyang wala na si Saurabh. Inatake umano ito ng kanyang mga kamag-anak. Pero hindi naniwala ang kanyang ama. Patuloy ang pagtatanong nito hanggang sa umamin si Muskan. Hindi makapaniwala si Kavita, ang lalaking minsan niyang itinuring na anak. Ang lumayo sa sariling pamilya para mapabilang sa kanila, ngayon ay wala na dahil sa kagagawan ng sarili niyang anak. Ang iyak ni Kavita ay hindi lang para kay Saurabh, kundi para sa anak niyang hindi na niya makilala. Walang salita. Hinawakan ni Kavita si Muskan sa pulso at tahimik siyang dinala papuntang presinto ng pulisya ng Meerut. Sandaling natulala ang mga pulis. Bago pa man makapagsalita ang kahit sino, bigla na lang nagsalita si Kavita, ang ina ni Muskan, na ang anak niya ang tumapos sa asawa nito. Walang itinago si Kavita. Inilantat niya ang buong katotohanan. Ang karumal-dumal na ginawa ng sariling anak sa lalaking minsang itinuring nilang pamilya. Kaya't agad na inaresto sina Muskan Rastogi at Sahil Shukla. Nang pumutok ang balita, naggulat ang buong bansa. Paano nagawang tapusin ni Muskan ang sariling asawa? Pagputol-putulin ng katawan na isemento at pagkatapos magbakasyon kasama ang kalaguyo na parang walang nangyari. March 19, 2025, dinala ang dalawa sa Chief Judicial Magistrates Court
para sa unang pagdinig. Pero bago pa man sila makapasok, nagsimula nang magtipon ng mga tao sa labas, lalo na ang mga galit na lokal na abogado. Habang pinapalabas ng police van sina Muskan at Sahil, sumabog ang tensyon. Sinugod sila, sinubukang bugbugin, may tumulak, may sumuntok. Napilitang gumawa ng human shield ang mga pulis, nagkibit-kibit ang mga braso, pinoo ang pader ng proteksyon. Sa wakas ang nakapasok din ng dalawa. Doon ipinag-utos ng hukom ang 14 na araw na judicial custody para sa mas malalim na imbestigasyon. Pero sa loob ng mga dingding ng korte, isang bagong yugto ang nagbukas. Tinanong si Muskan kung saan ito nakuha ang pampatulog na ginamit kay Saurabh at walang alinlangan ng kanyang sagot. Sinabi niyang sa Usha Medical Store sa Meerut. Pero may problema, prescription drugs sa mga yon, hindi basta nabibili. Ayon kay Poo Sharma, drug inspector ng rehiyon, iniimbestigahan na ang butika. Kumuha sila ng 2 taong worth ng pharmacy records. Si Muskan daw ay nagpakita ng digital na reseta sa ngalan ni Saurabh, pero pinaghihinalaang ito'y peke. Ayon sa Usha Medical Store, sumunod sila sa standard procedure. Kung peke nga ang dokumento, niloko rin daw sila. Pero hindi pa rito natatapos. Habang lumalalim ang investigasyon, lalong lumalawak ang koneksyon. 9 na tao ang posibleng may kinalaman. Mga shop owner, isang taxi driver, doktor, pharmacist at isang umuupang tenant. 7 sa kanila na imbestigahan na. Pero walang mas mabigat sa susunod na sinabi ni Muskan. Sa kanyang pag-amin, hindi raw talaga gustong tumapos ng buhay si Sahil. Kaya anong ginawa ni Muskan? Nagpanggap siya bilang ang yumaong ina ni Sahil sa isang fake Snapchat account. Gumawa siya ng mga peking profile at mula doon, ipinapadala niya ang mga mensahe. Mga mensaheng nag-aakalang galing sa espiritu ng kanyang ina. Pinagpala ka anak, si Muskan ang tamang manukang. Ang katapusan ni Saurabh ay tadhana. At naniwala si Sahil. Galing si Sahil sa tahimik na pamilya. Malapit siya sa kanyang ina, pero nang sumakabilang buhay ito at ang kanyang amay nag-aasawa ng iba, hindi na siya nakarecover. Nasaktan, nalulung sa bisyo at natagpuan si Muskan at ginamit siya nito. Ayon sa mga investigador, hindi lang ito simpleng manipulasyon, isang makalkal na psychological trap. Ayon pa sa ibang mga mensaheng natanggap ni Sahil, si Shakti ang magbabantay sa inyo. Ang kamatayan ay bahagi ng plano. At naniwala si Sahil na ginagampanan lang niya ang hiling ng sariling ina. Dati akala ng mga pulis na kaso lang ito na may kinalaman lang sa selos at pera. Pero may nakita silang kakaiba. Mga marka, mga simbolo, mga diagram na tila may koneksyon sa tantric rituals. Scribbles ba ito o bahagi ng mas malalim na ritual? Sa puntong yon, muling lumapit si Kavita. May sinabi siya na lalong nagpaitim sa kaso. Linggo bago ang insidente, naging mailap at misteryoso si Muskan. Isang gabi sinabi niya sa kanyang ina na kapag may nangyari umano sa kanya, lahat ng kailangan nito ay nasa phone at diary niya. Pero hindi kailanman natagpuan ng diary. At may isa pang huling mensahe. Ilang oras bago ang krimen, nagtanong si Muskan sa kanya kung kilala ba nito si Karn Pichaccini. Naguguluhan si Kavita, kaya tinanong niya ang kanyang ama na lolo ni Muskan. Ang sagot naman nito, mag-ingat sila. Kung kinakalikot ni Muskan ng kulto, delikado yon. Ang ganong kaalaman kung wala sa lugar, pwedeng wasakin ng buong pamilya. Dito tuluyang lumalim ang dilim ng kwento. Si Muskan ba ay nagsasagawa ng ritual? Tumatawag ng espiritu? O kaya naman ay tuluyang nabaliw dahil sa bawal na kamot, depresyon at delusyon? Para sa mga hindi pamilyar, ang pangalang Karn Pichaccini ay may dalang kilapot sa mga lumalalim sa mistikong kaalaman ng India. Hindi tulad ng karaniwang madilim na espiritu, hindi lang siya kinatatakutan dahil sa pinsala, kundi dahil sa kakayahan niyang bumulong ng mga bawal na kaalaman, nakaraan, ngayon at pati na rin ang kinabukasan. Ang Karna ay nangangahulugang tenga at ang Pichaccini ay tumutukoy sa babaeng espiritu. Sa mundo ng Tantra, may ilang naghahangad na makipag-ugnayan sa kanya upang makuha ang mga lihim na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Pero may kabayaran dahil kung mali ang pagtawag sa kanya o may kawalang galang, sabi ng alamat, maaari siyang magdala ng pagkabaliw, trahedya o katapusan. Ngayon ay isang nakakakilabot na tanong ang lumulutang. Totoo bang tinangka ni Muskan na kontakin si Karn Pichaccini? Naniniwala ba siya na pinili siya ng espiritu?
At na ang lahat ng kanyang ginawa ay ginabayan ng puwersang hindi pangkaraniwan? O ito ba'y isang delusyon? Isang kwento na siya rin ang gumawa upang takasan ang sariling konsensya at manipulahin si Sahil? Sira nga ba talaga ang kanyang ulo o maingat na ilusyon? Matapos sumabog ang istorya sa media, nagsimulang mag-iimbestiga ang mga netizens. Binalikan nila ang mga litrato at video ng bakasyon ni Muskan at Sahil. May mga kuhang masaya silang sumasayaw sa Holi Festival. Nagtatawanan balot ng kulay, pero may sinabi ang mga staff ng hotel sa mga pulis na hindi daw sila halos lumalabas ng kwarto. Ayaw nila ng room service, laging nakalakang pinto. Sa loob ng ilang araw walang lumalabas. May naniniwala na hindi ito honeymoon, kundi isang bahagi ng ritual, isang seremonyang espiritual na tuluyang nagkamali. Sa social media, tinawag si Muskan na makabagong bruha, pero hindi lahat ay naniniwala sa supernatural na teorya. Marahil wala siyang pinaniniwalaang mahika. Marahil ito ay pagbagsak ng isang isip na lubusan ng nawasak. Takot, deleryo at desperasyong hindi maagaw ang anak. Kaya siya umaksyon bago siya maunahan. At ngayon, isang malaking tanong sa korte ang umiikot. Kung si Muskan ay tunay na may sakit sa pag-iisip anong ginawa ang krimen, maaari pang mapababa ang kanyang parusa? Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na psychological assessment. Pero ang pinakamaturog na bahagi ng kwentong ito, ang reaksyon ng sarili niyang mga magulang. Habang ang ibang mga magulang ng akusado ay lumuluhod sa korte, ang mga magulang ni Muskan ay tuluyan siyang itinakwil. Sinabi nilang wala ng kapatawaran ng kanyang ginawa, na dapat rin siyang mawala katulad ng pagtapos niya sa kanyang asawa. Sumang-ayon din ang ama ni Muskan. Hiningi niya rin ang parusang bitay para sa kanyang anak. Ang pagmamahal nila sa yumaong manukang ay mas matimbang kaysa sa anak na hindi na nila makilala. Sa ngayon, nasa Chaudhary Charan Singh Jail sa Meerut ang magkasamang Muskan at Sahil. Ayon sa ulat, hindi na sila kumakain. Umiinom na lang sila ng tubig. Ipinadala sila sa de-addiction center ng kulungan para simulan ang detoxification. At habang akala ng publiko na wala ng bagong pasabog, isang balita ang yumanig muli sa lahat. April 7, 2025, kumpirmado buntis si Muskan. Nagulantang ang pamilya ni Saurabh. Habang nilalaban nila ang kustodiya ng unang anak, ngayon, kailangan na rin nilang isaalang-alang ang isisilang na sanggol. Base sa timeline, malamang kay Sahil ang bata. Pero sakaling may posibilidad na si Saurabh ang ama, ipinangako ng pamilya ni Saurabh na aalagaan nila ang bata bilang huling alaala ng kanilang anak. Ngayon, wala pa rin malinaw na sagot. Patuloy ang lahat na naghihintay. Sa korte, sa ebidensya, sa paliwanag na sana makapagpapaliwanag sa bangungot na ito. Ito ba ay kwento ng panlilinlang, pagkakulong o kataksilan? O isa ba itong trahedyang dinala ng delusyon o ng kadiliman ng sining at salamangka? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba. Shoutout po kay Luz Tinizo from Saudi Arabia, kay Jean Altay, kay Riliera Rose, at kay Sherlyn Mangay from Hong Kong. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Sa muli, mag-iingat po tayong lahat. Paalam!